Atin pong tatalakayin ang pagbabagong morpoponemiko. Ang pagbabagong morpoponemiko ay anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. Ang kaligiran ay ang mga katabing ponema maaaring makaimpluwensya upang makabago sa anyo ng morpema. Ang nakakaimpluwensyang ponema ay maaaring yaong sinusundan ng morpema o yaong sumusunod dito. Bagamat karaniwan ng sinusundang ponema ang nakakaimpluwensya. Ating pansinin ang mga pagbabagong nagaganap sa morpemang pang dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. Unang halimbawa, pang plus gabi equals panggabi. Pang plus dikdik equals pandikdik. Pang plus bansa equals pambansa. Sa mga halimbawa sa itaas, ang pagbabagong naganap sa morpemang pang dahil sa impluwensya ng sumusunod na tunog. Ang huling ponemang N ng pang ay naging N-O-M-O. Nananatiling N ayon sa kung ano ang punto ng artikulasyon ng kasunod na tunog. Kung ang kasunod ponema ay dental o pangipin, tulad ng D, T, o panggilagi. Tulad ng S, L, R, ang ginagamit ay pangiping, nasal o pailong na N. Kung ang kasunod, alinman sa panlabing pasarang P, B, ang ginagamit para sa iba pang tunog na katulad o kahawig ng N sa punto ng artikulasyon. Sa bahaging ito, maaaring itanong, bakit hindi nagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko ang panlaping pang? Ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa alinman sa mga patinig na I, A, U, U. Ang mga patinig ba ay katulad ng N ng panlaping pang sa punto ng artikulasyon? Ang dahilan ay sapagkat sa posisyong inisyal ng salita, ang patinig ay hindi mabibigkas ng normal kung hindi pangungunahan ng impit o glottal. Subuking bubigkas ng anumang salitang nagsisimula sa alinman sa mga patinig. Upang patunayan ito, iba ang bigkas sa patinig na A, halimbawa sa salitang alon, kaysa sa salitang balon, o kaya'y mesa, sapagkat ang A sa mga salitang balon at mesa ay wala sa posisyong inisyal, kundi nasa posisyong medyal. At ang pinal, ayon sa pagkakasunod-sunod, walang naririnig na impit sa pagbigkas ng mga ito. Ang impit o glottal na pasara, gaya ng natalakay na sa dakong una, ay isang ponemang katinig. Aring itanong, bakit hindi nagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko o ang pang kapag ito'y inilalapi sa mga salitang nagsisimula sa alinman sa M at N? Bakit sa mga salitang pampito at pantaksi, ang panlaping pang ay naging pam at pan ayon sa pagkakasunod? Kung ating susundin ang simulain o prinsipyong pinag-usapan, dapat ay maging pamadyong ang pangmadyong at ang pamayon ay magiging panayon. Kapag nangyari ang gayon, naiiba na ang kahulugan ng mga salita. Iba ang kahulugan ng pangmadyong sa pamadyong. Talakayin ang mga uri ng morpoponemiko. Una, pagpapalit ng ponema. May mga ponemang nababago o napapalitan sa pagbubuo ng mga salita. Kung minsan, ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit din ng D at R. Ang ponemang D sa posisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang R kapag patinig ang huling ponema, unlapi. Mga halimbawa, ma plus dapat equals marapat. Ma plus dunong equals marunong. Mapapansin sa unang halimbawa, ang pagpapalit ay sapilitan at hindi opisyal, at hindi optional. Hindi sinasabi ang madapat. May mga halimbawa namang D ay nasa posisyong pinal ng salitang nilalapian. Kung ito, hinuhunlapian ng an o in. Ang D ay karaniwang nagiging R. Mga halimbawa, lapad plus an equals lapadan o laparan. Tawid plus in equals tawidin or tawirin. Papansin, maaaring magkapalitan ang D at R. Ang simbolong ay ginagamit upang ipakita na ang ponema ay maaaring magkapalitan. Pansinin na ang pagpapalitan
ng D at R ay nagaganap kapag ito ay nakapagitan sa dalawang patinig. Bagamat optional ang pagpapalit, higit sa gani ang anyong may R, sapagkat higit sa naayon ito sa likas na hilig ng tao sa gawing lalong madali para sa kanya ang pagbigkas. Samantala sa halimbawa, ma plus dunong equals madunong o marunong. Mapapansing maaaring magkapalitan ang D at R. Ang simbolong ay ginagamit upang ipakita na ang ponema ay maaaring magkapalitan. Pansinin na ang pagpapalitan ng D at R ay nagaganap kapag ito ay nakapagitan sa dalawang patinig. Bagamat maaaring gamitin ang alinman sa mga salitang madunong at marunong, higit na palasak ang ikalawang anyo sapagkat ito ang lalong magaan at madulas bigkasin. May mangilan-ngilang pagkakataon na ang nabubuong mga salita ay magkaiba ng kahulugan, tulad ng madamdamin, full o sa English, full of feeling, at maramdamin o sensitive naman sa English. Sa mga ganitong halimbawa, hindi masasabing maaaring magkapalitan ang D at R. Ngayon, dumako naman tayo sa H and N. Sa ilang halimbawa, ang H na panlaping han ay nagiging N. Tawa plus han equals tawahan. Ang ponemang O sa salitang pantig ng salitang ugat na hinuhunlapian o salitang inuulit ay nagiging U. Sa mga salitang inuulit, ang O ay nagiging U sa unang hati lamang ng salita. Mga halimbawa, dugo plus an equals duguan. Kung sa bagay, masasabing ang pagpapalitang ito ng U at O ay sa palabaybayan lamang sapagkat kung ang ponema ang pag-uusapan, ang ponemikong transcription ng dugo ay maaaring dugo o dugo. Sa ibang salita, malayang nagpapalitan ang O at U sa posisyong pantig na pinal ng salita. Sa makatuwid, sa katotohanan ay walang nagaganap na pagbabagong morphoponemiko. Atin naman tatalakayin ang metathesis. Kapag ang salitang ugat nagsisimula sa L o Y ay ginitlingan ng in, ang L o Y ng salitang ugat at ang N ng gitlapi ay nagkakapalit ng posisyon. Bawa, in plus lipad equals nilipad. In plus yaya equals niyaya. Kung sa bagay, may gumagamit din ng linipad at yinaya, ngunit higit na mas ginagamit ang nilipad at niyaya. May mga salitang nagkakaroon ng pagkakaltas ng ponema bukod sa pagkakapalit ng posisyon ng dalawang ponema. Mga halimbawa, atip plus an equals atipan or aptan. Tanim plus an equals taniman or tamnan. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkakaltas ng ponema. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi dito. Mga halimbawa, takip plus an equals takipan o takpan. Sara plus an equals sarahan o sarahan. Ngayon, dumako naman tayo sa paglilipat diin. May mga salitang nagbabago ng diin kapag nilalapian. Maaaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungong huling pantig. Maaaring malipat ng isang pantig patungong unahan ng salita. Halimbawa, basa plus hin equals basahin. Ka plus sama plus han equals kasamahan. Laro plus an equals laruan. Ngayon, dumako naman tayo sa asimilasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema dahil sa impluwensya ng mga katabing tunog nito. Panlaping nagtatapos sa nang katulad ng sing na maaaring maging sin or sim. Pang na maaaring maging pan o pam dahil sa impluwensya ng kasunod na katinig. Salitang nagsisimula sa D, L, R, S, T ay inuunlapian ng sin at pan. Mga halimbawa, sing plus tindi equals sing tindi. Pang plus laban equals panglaban. Sin plus tindi equals sin tindi. Pan plus laban equals panlaban. Salitang nagsisimula sa B, P ay inuunlapian ng sim at pam. Halimbawa, pang plus filosofiya
equals pang-pilosopiya. PAM plus filosofiya equals pam-filosofiya. Asimilasyon ay may dalawang uri. Una, asimilisasyong parsyal o di ganap. Pangalawa, asimilisasyong ganap. Ngayon, una muna nating tatalakayin ang asimilisasyong parsyal o di ganap. Ang pagbabagong nagaganap lamang dito ay nasa pinal na panlaping ng. Halimbawa, sing plus tindi equals sing tindi. Pang plus laban equals panglaban. Pang plus filosofiya equals pang-filosofiya. Huli naman ay ang asimilisasyong ganap. Nagaganap ang asimilisasyong ito kapag natapos na maging N at M ng panlapi dahil sa pagkikibagay sa kasunod na tunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang ugat at nananatili na lamang ang tunog na N or M. Halimbawa, pang plus baril equals pang baril. Pang plus takot equals pang takot. Pam plus baril equals pamaril. Pan plus takot equals panakot.